Good day mga ka-sports natin dyan. Cherry Tigo, panalo na, naging bato pa kahapon. Anong nangyari sa Cherry Tigo? Nakaungos na nga sila ng 2 set. Sa 3 set ay panalo na sana ang Cherry Tigo, ngunit sadyang inalat pa rin sila. Ano-ano kaya ang mga naging dahilan sapagkat imbis na panalo na sila, natalo pa? Bakit nawalan sila ng momentum pagdating sa 3rd set, 4th set at sa 5th set? At sila pa ang tinambakan ng Petrogas Angels. Masayang-masaya na sana ang mga fans ng Cherry Tigo dahil akala nila ay kakarnihin nga nila ang team ng Petrogas. Ngunit nabaliktad nga ito dahil sila pa ang napatiklop ng Petrogas. Aalamin natin kung sino ba ang mga nagkulang na mga players pagdating sa Cherry Tigo at bakit sila natalo sa loob ng 5th set. Well, pag-uusapan nga natin ang iba't ibang dahilan at kung sino ba talaga ang nagkulang sa Cherry Tigo at bakit nga sila napatiklop ng Petrogas at nawalan nga sila ng gana pagdating sa 5th set. Sino talaga ang nagkulang? Eto na, malalaman na ninyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Kahapon nga ay maaga nang nagbunyi ang mga fans ng Cherry. Akala nga nila ay tuluyan nang mapapabagsak ang koponan ng Petrogas, kung kaya masayang-masaya na sana ang Cherry Tigo at ang mga fans nito. At todo nga ang sigawan pa at cheer ng kani-kanilang mga fans. Pero sa hindi natin inaasahan na pagkakataon, nangyari nga makarating sa 3rd set at dito na nga unti-unting lumakas ang Petrogas at hindi na nga ito napigilan pa ng Cherry Tigo. At sa kabilang banda, dito naman bumawi ang mga fans ng Angels kung saan nagsisigawan naman sila para suportahan ang kanilang hinahangaan na team. At ginanahan naman dito ang mga players ng Petrogas. At unti-unti na nga silang nakabawi hanggang sa dulo. Well, inabot nga ito sa 5th set at sobrang kabado talaga ang kanilang mga fans. Sa score na 20 at 25, 20 at 25 lamang nga dyan ng 2 set ang Cherry Tigo. Ngunit pagdating nga sa 3rd set, bumawi naman dito ang Petrogas sa score na 25-23 at dito na nga nabulabog ng husto at bumagsak ang nilaro ng Cherry. Dahil pagdating sa 4th set, 25 nga ang nakuha ng Petrogas, samantalang ang Cherry ay 15 na lamang ang ipinuntos. At mas malala pagdating sa 5th set, nagkaroon ng 15 points ang Petrogas at 7 lang ang nakuha ng Cherry Tigo. Anong nangyari? Narito na, pag-uusapan na natin kung sino-sinong mga players ang nagkulang. Unahin na nga natin dyan ang magaling na middle blocker, walang iba kundi ang kanilang kapitana na si Abby Maranyo. Hindi tayo sanay kay Abby Maranyo dahil hindi nga siya naka-double digits. Alam natin na babad nga siya hanggang sa 5th set, pero nagkaroon nga lang siya ng 9 puntos. Pero sa loob kasi ng 5th set ay nakulangan talaga tayo kay Abby Maranyo dahil hindi nga siya naka-double digits. Pero okay na rin yan dahil malaking puntos na rin ang 9 points. Pero pagdating naman sa kanyang mga kako-teammates gaya nga ni Ara Galang, hindi tayo sanay dahil si Ara Galang nga ay nagkaroon lamang ng 4 na puntos. Kilala naman natin itong si Galang na minsan talaga pag pumuntos ito ay nakaka 20 points plus pa. Pero nang laban nila kontra sa Petrogas, mukhang hindi nga maganda ang nilaro ni Ara Galang dahil 4 na puntos lang nga ang kanyang naiambag. Kulang na kulang talaga yan, 4 na puntos na yan. Lalo't hanggang 5th set ito. Isa pa ang kanilang spikers na si Shaya Adorador kung saan nagkaroon rin lang ng 5 puntos. Kulang na kulang rin ang 5 points na yan para nga maipanalo talaga nila ang laban. At maging itong si Princess Robles ay medyo nagkulang din nga ito, nagkaroon ng double digits. 8 points rin lang ang kanyang naiambag. So makikita nga natin na
ang kanilang mga middle blocker at spikers karamihan ay hindi nga naka-double digits maliban nga kay Sha Karandang na nagkaroon ng 13 points, Ponggay Gaston 12 points at ang kanilang setter naman na si Jasmine Nabor ay nagkaroon ng 10 points. Tatlong players lang nga ang talagang umangat pagdating sa Cherry Tigo na nagkaroon nga ng double digits. So ibig sabihin talagang kulang na kulang talaga ang effort ng ibang mga players kung kaya nga hindi sila masyado nagkaroon ng ambag. Sayang dahil kung sumabay nga ang ibang mga players gaya nga kay Sha Karandang, Ponggay Gaston, Jasmine Nabor na nagkaroon ng double digits, kung sumabay ang kanilang mga kako-teammates, tsak tayo naman nanalo sila. Gayunpaman, good fight pa rin dahil pinakaban nila ang Petrogas. Pero sa huli ay masasabi na lang natin na sayang. Gayunpaman talagang bilog ang bola kung kaya Petrogas ang nagwagi. Hindi pa talaga nila kaya pagsaduluhan ng laban. Congratulations sa Petrogas. Panalo nga sila. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.